Gusto ko pong ipakilala ang ating punong tagapagsalita. Siya po ay may maalab na puso sa pagsusulong ng BEC. Hindi lamang po dito sa Kamaynilaan, kundi dito sa buong bansa at maging sa Asia po. Siya po ay Pastoral Coordinator ng Bukal ng Tipan. Member po ng core group ng CBCP BEC. Mayroon pong Doctorate on Applied Theology, Executive Secretary po ng FABC Office for Theological Concerns. 40 years na po siyang BEC lover at promoter mula pa sa parish base sa St. Joseph sa Las Piñas at very in-demand po as a resource speaker sa usaping BEC. Help me welcome at bigyan po natin ng masigabong palakpakan Dr. Estela Padilla. Maraming salamat po. Salamat po sa imbitasyon at ika nga ni Father Benjo, matagal na akong BEC lover. Ang tema po na binigay sa akin ay sowing the seeds of evangelization or sowing the seeds of faith. Nung pinagninilayan ko ito, maganda ka ako sigurong pagnilayan mula sa seeds patungong puno. No, para mas magandang tignan, paano ba natin pinapalago ang BEC? Kaya po sabi ko, makapag-umpisa nga sa puno. Ano yung dulong gusto nating makita? Pag nakita na natin yung puno na yun, paano ba natin pinapalago ang puno ito? Paano ba tayo nagtatanim? Paano ba tayo nagpapalago? Paano ba ito namumunga? So that's what I want to start with po, no? Makita yung dulo o makita yung puno. At sa pagpa-plant ng seeds o pagpapalago nito, gusto kong kumuha ng inspirasyon mula sa 500 years ng pinagdiriwang natin ngayong Kristiyanong pananampalataya. Ano yung seeds of the faith na nakuha natin mula doon at kailangan nating ipasa o pinagkatiwalaan tayong ipasa ngayon para lumago, no, itong pananampalataya natin. At gusto ko rin kumuha ng inspirasyon sa nangyayari ngayon sa pandemya at lampas pandemya. May pag-asa tayo dyan. Ano? At paano tayo magpapatuloy or tutulong doon sa kulturang tinataguyod ngayon, tinatawag na new normal kung meron man nun. No? How can we actively engage, you know, in promoting or building up this culture? So, let me start po. Ito po sana ang gusto kong puno at bunga. No? Ang tradisyon ng pagiging sambayan ng makabayan. So let me start exploring this tree. Ano ba itong ibig ko sabihin ng sambayan ng makabayan? At paano natin to pinupunla, pinapalago hanggang mamunga po siya? Ano nga? So bago po ako ma-red tag dito sa sambayan ng makabayan, let me just start with defining some things. Ano po? So alam natin ang sambayanan, coined word po siya from, not a coined word, pero maganda yan dahil pinagsamang salita mula sa samba at bayan. Ano po? A worshiping community. Yung makabayan naman, ibig sabihin lang maka means you're a proponent of, the church taking interest, concern, deeply engaged, grounded in, sa bansa, sa bayan, bayan bilang lugar o bayan bilang tao. Nasa puso natin yan. So isang sambayan ng nagdadasal, sumasamba, pinag-iisa ni Kristo, at nasa ating puso ang ating bayan. Ang mga concerns nito, ang kultura nito, ang hinaharap nito. So let me just further define it. Dito po sa Tagalog, magandang Tagalog, kasi pag sinabi natin bayan, we mean two things. No? Either the people or the town. So pag sinabing bayan ng Las Piñas, so either the town of Las Piñas or the people of Las Piñas. Very important po ito kasi one word lang siya. Pero palagay ko, alam nyo rin, when we say bayan, hindi na siya isang lugar. Kasi dyan tayo nakatira. At lahat ng ating paglaki, no, nagmula dyan. Ano po, lahat ng ating iba-ibang backgrounds tayo, lalo na dito sa Manila. Baka galing ka sa iba-ibang probinsya o third generation ka, second generation ka ng pamilya mo. Tapos doon sa bayan natin, dyan tayo lumaki. Ibig sabihin, nandiyan dyan yung history natin. Pero nandiyan dyan din yung future natin. Usually yung dreams mo, yung pinagpupunyagi mo, galing sa kung saan ka lumaki. So siguro kung nandoon ka sa isang fishing community,
yan ang bumuo sa iyo, yung pagiging nasa isang fishing community. Kung nasa isang village ka na may security guard, baka yan din yung bumuo sa iyo. Kung nabuhay ka sa isang developing community, yan din ang bumuo sa pagkatao mo. Pero baka dyan din nag-umpisa ang pangangarap mo at pagtataguyod sa buhay. So magandang tignan yung bayan as an integrating space. Kung saan yung mga loob natin, kasaysayan natin, konteksto natin, pangarap natin, kultura natin, diyan nagmula. So you are a product of your bayan. Ang tingin ko, bawat tao ay anak ng bayan or pinalaki ng bayan. Nangarap ka mula dyan sa konteksto mong iyan. Kaya mahalaga din po siguro sa pag-uumpisa na ano ba yung bayan na tinataguyod ng BEC? Lahat tayo nakaugat sa ating lugar, sa ating barangay. So parte tayo nung tinataguyod yan. Malaking bagay sa akin to bilang BEC lover kasi yung nilakihan ko sa Pasay, palagay ko yan din na nagbuo sa akin para maging BEC lover. Nakita ko yung galaw ng kapitbahayan bilang bata. So bilang bata, tumanim yan sa memory ko paano naging involved yung neighborhood sa kaginhawaan, sa buhay namin, sa pagpapalago ng buhay. Tumatak siya sa katawan ko bilang bata, sa memory ko, social memory ko. Paglaki ko, nasa akin yun. So maganda pong makita natin na pinapalaki tayo ng bayan. Even now, we ask ourselves, anong bayan ang tinataguyod ng BEC? Kasi dyan lumalaki ang mga bata o pati tayo, binubuild up tayo ng bayan. So mahalaga rin pong konsepto pag sabi ng bayan ay bayanihan. Sabi po nila, yung bayan daw ay galing sa salitang bahayan na pinaikli, kaya naging bayan. Kaya siguro makikita natin yung kapitbahayan. So pinaikling salita nagiging bayan. Very connected to linked lives, linked houses, interconnected dreams. No? So sana ganyan ang ating mga bayan sa BEC. In that sense, madaling maintindihan ng bayanihan. No? Carrying a house literally, pero figuratively solidarity. No? Bayanihan natin. Pilipinong konsepto. No po? Pangatlong bagay na gusto kong bigyan diin, yung salitang bayani kasi connected din siya sa bayan. Magandang tignan po yung mga bayani natin noong unang panahon ay isang bayaning bayan. No? Hindi po mga isa-isang heroes. No? Halimbawa, kagalang-galangang kataas-taasang katipunan ng mga anak ng bayan. No? So it was a community that became a hero. No? Kung meron man tayong isa-isang bayani, meron silang bayan. No? At sila ay pinalago, pinalaki ng bayan at ang mga concerns nito is what they took to heart. Kaya sila naging bayani. So, sample lang po. Kaya po anak ng bayan, kaya yung blood compact, no, parang ipinanganak sila. The bayan gave birth to them. At maganda rin tignan itong tayo, meron tayong 400 years po of small and big rebellion. Baka naisip lang natin yung mga maliliit na paglaban. Ano ho? Pero the bayan was continuously producing bayani. Hindi siyang proseso siya. Ano po? Ang haba ng panahon . And 3 years into colonization, meron ng unang rebellion. Throughout the 400 years, napakarami po. And it was always a community that was producing the heroes. Lahat tayo ay anak ng bayan. Maganda rin tignan na ang bayani natin ay isang katipunan, it is an assembly, and isa silang bayan na nagbi-build up ng heroes. Ano po? Pinaglalaban nila ang ginhawa ng bayan. So maganda rin tignan yung kaginhawaan bilang wellness or well-being without poverty and oppression. No? Yung isang kamamatay lang na teologo nating dakila, Dr. Jose de Mesa, siya ang nag-translate ng ganyan, hindi lang kaligtasan ang salvation, kundi kaginhawahan. No? Yung buong katawan natin, maginhawa, walang mabigat, walang nakakasikip, no? Katulad ng poverty, oppression, or sama ng loob, or unforgiveness, ano man yan. Well-being, kaginhawaan. Kaya nga, naalala ulit natin yan nung nag-umpisa ang community pantry sa Maginhawa Street. Ano? Parang, oops! Magandang tignan to na nagbabayanihan, no? Ang bayani nagiging bayan para sa ikagiginhawa ng iba. Ano po? So, palagay ko isa na lang para
mabuo ko tong konsepto ng sambayan ng makabayan, magandang tignan si Jesus bilang bayani ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi po ba? Bayani, nag-alay ng buhay, did something extra or sacrificial. Siya ay buong buhay niya plus ang kanyang buong katawan at dugo para sa ikagiginhawa natin at ng lahat ng henerasyon. Kaya siya naging bayani kasi pinaglaban niya tayo at ang pangarap ng Diyos para sa ating bayan. Pero maganda rin kung tignan na yung bayan yung nagpundar sa kanya, bayan yung nagpalago sa kanya, bayan yung nagbuo sa kanya. Kaya siya nagkaroon ng ganyang pangarap. So he arrived at a time ng colonization din, a lot of oppression and poverty, dignities being trampled upon. Ito yung bumuo sa kanya bukod sa pagtawag ng Diyos, yung kalagayan ng bayan ang bumuo sa kanya at nagdesisyon siya dahil doon sa nangyayari sa bayan at bilang pagtugon sa nangyayari sa bayan. So, ulit-ulitin ko po ito dahil nagbubuo tayo ng bayan o ng kapitbahayan at ng barangay at magandang tignan na meron tayong binubuong bayan. Kung paanong si Jesus ay pinalaki at naging bayani ng bayang ito sa kanyang kapanahunan, ito yung ating inspirasyon, lakas at pagtawag. Maganda siguro tignan yung community ng disciples na bayanihan kay Kristo. Hindi po ba? Na doing something heroic for the bayan. And lalong-lalo na siguro yung early Christian communities kasi they proclaimed the faith not in a comfortable time, but in a very difficult time, a very challenging time. They were being pursued. It was not an easy time, no? So, yan yung bayan na pinamana sa atin. Hanggang nakarating dito sa atin ang early Christian communities o tinatawag nating basic ecclesial communities or MKK. Last point na lang po, para mapagtibay ko itong pagtawag na maging sambayan ng makabayan ang BEC. There's a word here po na hirap akong intindihin nung unang panahon. Yung kingdom of God, God's kingdom. Kasi tuwing sasabihin niya na paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos, nahirapan ako dun sa konsepto ng kaharian. Na parang hindi ko siya mag-grasp masyado. Pero po, there was a translation that helped me understand it. No? Dr. Demesa pa rin, naalala ko siya dahil kamamatay lamang niya at lahat ng kanyang mga pagtuturo ay biglang lumabas lahat sa akin. No? Tinranslate niya ang kaharian ng Diyos bilang pamamayan ng kagandahang loob ng Diyos. Po, dahil diyan parang bigla akong naintindihan ang ibig sabihin ng kingdom of God. No? Yung kagandahang loob ng Diyos na mamayani sa atin. Pero po, tignan natin kung saan galing yung salitang pamamayani, di po ba? Ibig sabihin ng pamamayani, pag-iiral, panginibabaw or pananatili. Pero nung tinignan ko sa dictionary, galing siya sa salitang pangbabayani. And so my point po na tayo bilang bayan ay nagiging bayani. We are privileged to share in this mission of Christ and to extend the reign of God. So tayo po, hindi lang balang individual, kundi bilang bayan, tinatawagan tayong maging bayani. Para mamayani ang kagandahang loob ng Diyos. Pangbabayani. So siguro po magandang tignan yon tayo bilang bayan or community, bilang MSK, MKK, BEC, GKK, may ginagawa tayong mabuti, hindi lang mabuti, minsan sacrificial ng pagiging bayani for the other, para sa ating bayan. Para mamayani ang kagandahang loob ng Diyos. So God's goodness reigns through Jesus' heroic gift of self, at tayo rin bilang God's people extends, through our solidarity, etong the reign of God's peace and justice for the common good. So, pwede ko na sigurong i-define ang BEC bilang sambayan ng makabayan. So, tayo ay isang bayan, a deeply connected people. Connected in context, connected in cultures, connected in dreams, facing the challenges of our cultures and what is happening now. And we take that to heart. Diyan tayo nakatira, pero yan din ang mission natin at ang mga pagsubok at ang mga
hamon ng kontekstong yan, ng kapaligiran yan, ng bayang yan, nasa puso natin yan, kaya tayo ay makabayan. Hindi lang yon. In our living out of our faith as BECs, we extend the reign of God's love and peace in our own corner of the world, in our own place and time. Nambabayani tayo para mamayani ang kagandahang loob ng Diyos. Ano po? So, okay po ba to? Gusto ko po itong tignan bilang puno. At mula po dito, gusto kong tignan natin paano ba tayo nagtatanim ng seeds, ng binhi, para ganito ang maging puno natin, ano, ang BEC bilang sambayan ng makabayan. Haba po na intro ko, no? Pero gusto ko lang iseto na yan ang tinitingnan natin. Gusto, parang sa akin po, bilang puno, tignan na natin ngayon ang sowing the seeds of faith so that a tree like that can grow. Okay. BEC bilang sambayan ng makabayan. Paano ba to pinapalago? Pag sinabing pagpapalago, isang proseso po siya, no? Para tayong nagtataguyod ng tradisyon. No? Hininga na natin itong BEC, mula pa nga doon sa early Christian communities ng Biblia, ano ho, naipasa sa atin, sa ang pananampalatayang Kristiyano has always been expressed in community. Po. So it is a tradition that we have inherited and we want to pass it on. So kaya siguro mahalaga na tignan yung puno, at para nagbubuo tayo ng tradisyon. Nagtatanim tayo ng seeds every day, isang proseso ng paglago. Ano po? Ang problema, alam natin, a tradition lives or dies. Ano, di po ba? Marami lang namatay na tradisyon sa simbahang Katoliko. Ganun din siguro yung pagka-BEC. We're celebrating 50 years of BEC. Ano na yung tradisyon na naipasa sa atin? Pero baka may mga tradisyon na namamatay. At sana po, itong pandemya may binuhay ng mga bagong tradisyon. Tignan natin. How does a tradition live po ba? Sabi ng isang kaibigan kong teologo, tradition is what you have when you want to keep alive what you love. When you want to keep alive what you love. Oh, so, kung mahal na mahal mo, yan ang pinapasa mo. So it takes a lot of love. Kaya nga siguro BEC lover, no? It takes a lot of love to pass on a tradition. No? Do we have enough love para magpasa ng mga tradisyon ng simbahan o mga tradisyon ng BEC, tradisyon ng ating pananampalataya? How much love is there? Oh? Pero para naman doon sa tumatanggap, may relevance ba yan sa kanila? Ano? May talab ba yan sa kanila? Minsan tanong natin, bakit nawawala mga lalaki sa BEC? Bakit wala mga kabataan sa BEC? May talab ba yung BEC sa kanila? May relevance ba? No? Bakit puro nasa center base lang? O bakit wala sa mga mahihirap, for example? May talab ba o may relevance ba? No, baka kwento lang, no? Baka akala natin yung Biblia ay kwento na pinapasa natin o isang katisismo na ating pinapasa, hindi isang karanasan, no? Na nagiging buhay at may talab sa puso ng mga tao. Mahalaga po 'yan ngayong sa pagpapasa ng tradisyon. At gusto kong mag-umpisa dito sa tradisyon na ito sa pagtingin ng mga seeds of the faith na ipinasa sa atin habang ngayong pinagdiriwang natin ng 500 years. Ano po? Magandang maging malinaw lang, ano po, ulit, kung ano ba yung dinala sa atin at ano ba yung pinapasa natin. Gusto ko rin tignan, hindi lang yung 500 years ng Kristyanismo, kundi yung nasa gitna tayo ng pandemya. 1 year, 3 months since the lockdown, may nabuo na po itong kultura. Nung una natataranta tayo, pero honestly, may nabuo na itong kultura. Ano ang naging lugar ng BEC sa nararamdaman nating kultura ng pandemya? Ano ang nai-contribute ng BEC? Paano nabago ang BEC ng pandemya? Maganda rin pong tignan yan. Tungo sa new normal, una po, parang ayoko pong gamitin yung salitang new normal kasi una, mahirap mag-normalize ng mga bagay. Hindi ko rin po sigurado kung ano yung normal dati. No? So sana po hindi yung mga corruption at yung mga katamaran o yung mga paghihiwalay, no? Ng mga komisyon o ng hindi magkakaisang vision ng simbahan, whatever. Ano po ba yung normal? Mas gusto ko siyang tignan na may pinapalago tayong kultura. No? Kaya nga ang ganda din nung sowing the seeds of faith. Alam mo na meron kang pinapalagong kultura. So magandang tignan sa BEC po nitong pandemya, ano yung kulturang
pinapalago. Ano na yung kulturang lumalago at paano tayo naging bahagi ng kulturang ito. Maganda po yung salitang kultura kasi sa yung pinanggalingan niyang salita, it means to cultivate, no? Kino-culture mo. It's an agricultural term actually. So we cultivate it. So I hope po nitong sambayan ng makabayan, how do we cultivate it? Yun ang gusto kong bigyang pansin itong second half ng aking pag-share po sa inyo. So una muna dun sa 500 years, ano ba yung binhing itinanim ng 500 years? At challenge tayo na namana ba natin ito, pinagpapatuloy ba natin? Ang una po talino. So gusto kong i-claim na talino ang unang pinasa sa atin ng ating pananampalataya. Dalawang grupo ang gusto kong bigyang pansin, ang mga misyonero at ang mga babaylan. So sa picture po, nakikita natin na mga misyonero, mga lalaki na nakahabito, di ba? Pero yung mga babaylan, ayan po, makulay na makulay, mga kababaihan. At medyo nakadamit po sila dito. Yung mga iba medyo kulang ang damit. Ano po? But it was a very good contrast kasi different kinds of faith. Kaya palagay ko, talino in the sense na how do you pass on a faith to a people who are so different from you? So yung mga misyonero, did they authentically pass on the Christian faith to us? What of it did they pass to us? Pero pinakamahalaga, how did we receive it? Kasi meron na tayong indigenous faith na sinasabuhay and our indigenous spiritual leaders. Paano nag-dialogue kaya yung dalawa? Para maipasa sa atin ang authentic Christian faith. Palagay ko po, it takes a lot of talino to do that. No? Kasi you could take everything, especially that the faith came with colonization. What of it is authentically Christian? At what of it is the agenda of the colonizer, which I don't know. Wala pa ako nakitang taos-puso para sa ikabubuti ng kino-colonize na community. Hopefully, Ano ba ito? Ba't ganito? how did the spiritual leaders take that and pass it on to us? Gusto kong maniwala dahil lumago ang Kristiyanong pananampalataya 500 years later, gusto kong maniwala na ang naipasa sa atin is an authentic Christian faith. Pero gusto kong lalong paniwalaan that matalino ang dialogue na ito ng misyonero at babaylan at lalo na mga babaylan na nagpasa sa atin ng pananampalataya ito. And it is something po that we are called to receive. Especially because nagdiriwang po tayo sa gitna ng pagdurusa. No, at that time, or even now, paano ka ba nagpipiesta sa gitna ng pagdurusa? So parang nung panahon din na yun, how can they enter into all the celebrations that were being passed on to us in the midst of the colonization and the oppression? It takes a lot of wisdom po to do that. Napakalaking talino po ang hinihingi niya. Alam ko po na meron ng sineta ko mga pamilya noon, pero tandaan natin na may mga pamayanan na. Before the capillas, which is a Spanish structure, or the parishes, meron ng mga communities, whether may chapel o wala. No? Nag-gather sila para mag-worship or to defend their community or to grow as a community. Siguro gusto ko sabihin dito, hindi dumating ang pananampalataya sa isang tao na walang laman. Hindi tayo tabula rasa. There was a faith being lived, our indigenous faith. We have a community that was well developed. Even the Spaniards, before the Spaniards came, there was trade happening in the Asian countries. No? Hindi mo alam paano nangyari with all the different languages. 400 years before they came, meron na pong trade. So meron tayong minana, pero meron tayong nasa sa atin. Tapang ay talagang minana natin yan. Pasyon at revolusyon at ang bayaning bayan. I started na the discussion early on. And maganda lang po makita natin na hindi natin tinik ang colonization just like that. Sabi ko, the revolution was happening for 400 years and the bayan was becoming bayani. And it was a whole process of building this up. Ngayon po, tulong was also passed on to us. Nakakatuwa po, yung misyonero po, they will be known for two things that they set up early on. Eskwela at ospital. Nakakatuwa po na kasama yan. Actually, hanggang ngayon, pag sa ibang bansa, lalo na hindi Katoliko, pag sinabi mo yung Catholic faith, they will always be related to that. Eskwela at ospital or charity. Pero
gusto ko rin sabihin na nasa puso din natin yung mga Pilipino sa konsepto ng bayanihan or solidarity o pagtutulungan ng mga communities. No? So, gusto ko lang sabihin sa atin na hindi natin ito minana tabula rasa from the people who colonize or Christianize us. Meron ng buong pagkatao, bayan, pananampalataya na pinagtibay or pinalago ng authentic Christian faith. May nakita doon sa ating kinilalagyan, doon sa ating bayan, at yun ay lalong lumago. Ano po? Pero siguro, ang mahalagang tanong sa atin ngayon, itong tradisyong ito, paano natin siya papalaguin? So mahalaga po yun, no? Paano pinapalago ang talino? Discernment, lalo na as we face, as daily life, we live the Christian faith. In daily life, kailangan natin ng discernment. Tapang, paano magdesisyon batay sa pananampalataya at paano, how to dare, makipagsapalaran batay sa decision mo bilang Kristiyano. At syempre po tulong, faith in action. No? Paano natin gagawin yan? No? Itong tatlo pong ito, talino, tapang, tulong, I think becomes even more important pag tinitignan natin yung mga sitwasyon na nasa ating bayan. Na po, bago pa magpandemya, napakarami na pong gumagalaw sa atin. Ano ho, nandiyan dyan ang drugs at ang mga epekto niyan, ano, extrajudicial killings, iba pa. Ang dami pong kadakit na problema ng drug addiction sa ating bansa. Ecology has always been a problem, lalong lumalala. Sabi nila baka daw itong pandemya has an ecological root. Lahat ng problemang dinala ng pandemya. Ang mga pamilya, ang mga katutubo, marami pa pong iba. So paano po dun sa pag-araw-araw na buhay natin, ma-apply natin po ang tradisyon na pinamana sa atin na talino, tapang o tulong. How do we apply it in daily life? How do we continue growing a tree? Paano tayo magiging sambayan ng makabayan? Let me put something na in our faith, tayo ay bininyagan ng may Dapat hindi ako madinig. Hindi po ba? Tayo ay pari, propeta at hari. Pero dahil sambayan ng makabayan, tatawagin po tayong kapwa pari, kapwa propeta at kapwa lingkod. Siguro po yung kapwa pari, tinatawag tayo ng Diyos na sambahin siya. No? Tinatawag tayo ng Diyos na kilalanin siya. Maganda sigurong kilalanin siya doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Pag tinitingnan natin yung nangyayari sa paligid natin, sabay mong pagtatanong, ano kaya ang gusto mong ipakita ng Diyos? Kaya nga dito sa pandemya, gusto natin tanong, ano ba ang gusto mong ipakita sa pandemyang ito? Na sana ay matapos ito nang hindi lang natapos ang isang krisis, kundi nagtagumpay ka sa gusto mong sabihin sa amin o ipakita sa amin. No? Ano ang nangyayari, pero ano ang gusto mong ipakita sa amin? No, yan ang paraan ng pagsamba natin sa Diyos. Together, we want to discern, we want to look at what's happening around us with the eyes of God. Tignan ang tanda ng panahon. Ano ang gustong ipakita ng Diyos? Sa nangyayari sa kalikasan, sa nangyayari sa mga pamilya, sa nangyayari sa mga inaapi. Tayo ay kapwa propeta. Maganda sigurong itanong sama-sama sa ating mga BECs, bakit ito nangyayari? O ano ang sinasabi ng Diyos at ano ang gusto niyang pagalawin sa atin? Ngayon po, pag nalaman na natin yan at napagnilayan na natin yan sa ating meeting, maganda pong tignan, ano po ang ating paninindigan at saan tayo makikibaka? It's a good way po to answer that question in our meetings. Ano ho, hindi po ba? Tapos, pag sinabi natin kapwa-hari, tayo ay kapwa-lingkod, ano po ang gagawin natin? No? Ano ang ating gagawin para maging sambayan ng makabayan tayo? Sambayanan tayo ni Kristo na tinataguyod ang pamamayani ng kagandahang loob ng Diyos. Maganda po yung kagandahang loob, kasi yan ang bumubuo ng ating loob. At maganda pong tignan yung kapwa, kasi yung kapwa ang bumubuo sa ating loob. Nandito yung kapwa sa loob natin. So maganda tignan yung BEC natin, yung kapitbahayan natin bilang sambayan ng makabayan. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagiging kapwa-pari, kapwa-propeta, o
kapwa-hari, kapwa-lingkod, no? Lalong-lalo na sa pagharap sa challenges ng ating bayan. No? So I'm on my last 2 slides po, magpo 40 minutes na rin para makagkaroon tayo ng magandang exchange. So let me just summarize po paano natin pinapalago at para maging puno ito, no? So I give you po 3 points, no? So sa talino, no, a special focus on the spiritual leaders, parang tayo yun, bilang BEC leaders or bilang BEC, at ang pagtawag na maging matalino po, mag-discern, no? Yung ating mga meeting, yung ating mga pananalangin, pagba-Bible sharing at pagro-rosaryo, pagdedebosyon, kung ano man, it's not just about praying, but really asking God, how can we worship you sa panahon ito, sa nangyayaring ito sa aming lugar, sa aming bayan? Paano ko namin sasambahin? Anong gusto mong sabihin? A lot of discernment, a lot of talino being asked of us bilang kapwa-pari. Tapang po ay focused on the bayani, and that the bayani is a bayan. No? Parte yan ng tradisyon natin. Ano yung pagbabayani? Ito, tinatawag tayo maging daring, tulad ng mga propeta. So hindi lang ano ang sinasabi ng Diyos sa nangyayari sa atin, pero paano tayo maninindigan at paano tayo makikipagsapalaran, to take a risk, because this is what we believe in, this is what we stand for. At syempre po, hanggang hindi yan tumuloy sa bayanihan, sa pagtulong, sa pagkilos, sa paglilingkod, parang hindi rin po mabubuo yung puno, ay hindi po siya mamumunga. Naging stunted na siya. Natuyuan na po ba? Parang ganoon, ano? So, hopefully po ay ito ang ating matataguyod. So, tignan ko lang po, konting ano lang, sa pagtatapos ko po, tignan nga po natin yung kulturang tinaguyod ng pandemya at anong naging lugar po ng BEC doon sa nangyayari sa pandemya. Napansin ko lang po, sa pandemya, naging buhay na buhay ang pagdamay. Para nga po lahat ng ministries ng parokya biglang nawala, natira lang yung pagdamay. Di po ba? No? Lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Walang misa, walang meeting, lahat online, pero mission was there. Na-realize ko nga po, pag lahat ay pala ay nag-disappear sa simbahan, mission ang maititira, ano po. Kasi yun ang nakita ko nung kasagsagan ng pandemya. Na po, at doon napunta ang lahat ng efforts natin. Dito po rin sa pandemya, pamilya ang naging sentro. Kasi na-stuck tayo sa bahay, kung paano ang pamilya mo, paano mo tinaguyod, kung dysfunctional ang family mo, napakahirap, lalo na. Pero everything was set on the family. Buhay, trabaho, nandiyan. So, paano ba yan? Ang pagdadasal, ang lahat ng online activity, nakastak kayo dyan sa pamilya na yan. No? Yan ang kulturang itinaguyod. Pero yung local din po na buhay, lalo na. No? Dito sa aming kapitbahayan, na hindi ko kilala itong mga kapitbahay ko, biglang nabuhayan po kami kasi may mga nawalan ng trabaho, therefore pwede silang mamalengke para sa'yo, nagbenta sila. Lahat na nga po mabibili dito yung mga pagkain ng Bicol, Kapampangan, Ilocano, Bisaya, lahat po ng pagkain makukuha dito. Ano, kasi nag-business yung mga kapitbahay namin. Yung barangay din namin, naging buhay na buhay, nakilala ko po ang aming barangay. No? So ang nanatili lang ay yung local, lahat ng global, nawala. Kundi yung andi dito lang ang siyang nag-survive at helped us survive in the time of the pandemic. Po. Networking din. First time ko lang makitang buhay na buhay ang tulungan ng barangay, BEC, at saka homeowners dito po sa aming lugar. At palagay ko po, tayo din nag-survive sa pandemic because of all the networking na nangyari. LGU, NGO, simbahan, people's movements, yan po ang bumuhay sa atin. Yan ang learning ng pandemic. Because it is global, then interrelatedness din ang pwedeng maglabas sa atin dyan. Kaya natin kung sama-sama. Pandemic has taught us po na everything is interrelated. No? Di lang karoon ng crisis na lahat ay konektado. And that's also how we will survive. Nung nakita ko po itong kulturang tinaguyod ng pandemya, na-realize ko, hindi po ba ito ang buhay ng BEC? Hindi po ba ano? Talagang kung BEC tatahitahimik noon, palagi ko lalo siyang nabuhay nung panahon ng pandemya. Kasi yan ang buhay niya eh. Pagdamay, pamilya, mas malaking pamilya, binubuo ng pamilya, buhay sa lokal, sa lugar, at networking, baka tinuro sa atin yan ano, ng panahong ito, lalo tayo nakipag-network. Ang BEC namin nabuhay dahil sa networking no, ng barangay, ng homeowners, etc.
at mas nagbigay ng efforts sa pagsusolusyon sa problemang ito. So sabi ko, BEC itong kulturang tinaguyod ng pandemya. So bilang last slide po, siguro kung meron 3 salita na gusto kong matandaan nyo sa araw na ito, pagdating sa sambayan ng makabayan, ay ang salitang ito. Kapwa, simbahan at bayan. At gusto ko pong makita na ito yung sayaw ng Trinity sa panahon natin ngayon. Ano po? Yung pagkakadugtong ng 3 ito. No? Tayo ay bilang simbahan, no, ay isang sambayanan, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong ng paano ba tayo makakasamba sa Diyos sa panahon ito? No? Paano ba natin siya makikilala o makikita o kikilalanin sa panahon ito? At tayo ay nakalubog sa ating bayan, yan ang bumubuo sa atin. Lalo na kung BEC tayo, yung pagkaging bayan natin ang bumubuo sa atin. Kaya rin yung mga concerns, challenges, kultura, lumalabas din eh. Hindi po ba? At pinakamahalaga, connected tayo sa ating kapwa. No, bilang Pilipino, bilang Kristiyano, nasa loob natin ang ating kapwa. At ang pagsasabuhay ng 3 ito, nakikita ko doon sa pagiging isang sambayan ng makabayan. Po, ang ating bayang sumasamba ay nasa puso, nasa loob, tinataguyod at pinagtatanggol ang kaginhawaan ng bayan para sa ikapagpapatuloy ng kagandahang loob ng Diyos. Po, ang sayaw ng Trinity sa araw na ito, sana po ay nakatulong ito sa pag-unawa natin paano ba maging BEC at paano ito ipagdiwang o isabuhay sa araw na ito ng banal na santatlong pista. Maraming salamat po at sana ay pwede tayong mag-dialogue pa, mag-usap.